Hi guys, Milap Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? We have here the Six of Wands, the Fool, the King of Pentacles, and the Ten of Swords. Okay, so parang may isang tao dito na magbibigay sa'yo ng sobra-sobrang atensyon. Okay, na maaaring nagkaroon kayo ng problema nitong tao na ito, pero maaaring maisaayos ninyo yung mga problema na yon, or pwedeng mawala na yung mga problems na yon, and because of that, maaaring sa mga susunod na mga araw is mas maging yung stress-free kayo. Okay? Yung parang nag-enjoy lang kayo na dalawa, ini-enjoy mo lang yung attention, yung oras na naibibigay niya sa iyo. Okay? And then you have here the High Priestess, the Knight of Wands, the Knight of Pentacles, and the Eight of Swords. So talagang ginagawa or gagawin ng taong ito lahat ng makakaya niya para lang masuyo ka or makampante ka, masecure ka doon sa relationship ninyong dalawa, and you will really feel like yung naitali ka na sa kanya. Parang gusto kanya talagang itali, hindi ka na niya parang papakawalan. Parang ganon yung atake niya. Okay? And then we have here the Five of Wands, the Page of Pentacles, and the Five of Pentacles. Pero, meron ako nakikita dito na posible ninyong pag-awayan. Okay? Hindi ko alam kung this is a third person or this can be your person, especially kung ang person mo ay earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, maaaring makaramdam ka ng medyo panlalamig sa kanya. Okay? Parang once na nakuha ka niya dito, na natali ka na niya, yung parang na-secured ka na niya, medyo makakaramdam ka dito ng coldness from him or her na pwedeng pagmulan ng away ninyo na dalawa. Okay? And then we have here the Hierophant and the Moon. At dahil dyan, mukhang magkakaroon ka na naman ng confusion sa kung ano yung estado ninyo na dalawa. Okay, na parang anong nangyari? Bakit biglang ganon? Ba't parang nakakaramdam na naman ako ng panlalamig sa kanya? Maybe because you are dealing also with somebody na may pagka-narcissist. Parang ganon yung trabaho ng narcissist eh. At parang love bombing yung, which reminds me, the Six of Wands also symbolizes love bomb or narcissist, na parang ginagawa nila yon para makuha nila yung loob mo, at once na nahulog ka na sa kanila, that's the time that they will pull back. Okay? Yun yung isa sa mga signs na pagiging narcissist. Okay? And then we have here the Ace of Pentacles. Pero, Ace of Pentacles kasi it means na there's going to be a committed, secured, stable relationship eventually. Hindi ko lang mapagtanto bakit bigla siyang nanglamig dito, kung maybe merong magti-trigger niyan,
meron kayo sigurong pag-aawayan na dalawa. Kaya tipong medyo nag-pull back siya dito at nag-alinlangan. Pero siguro, dali. Okay, so at the bottom of our deck is the Three of Pentacles, which means pwede niyong maayos kung ano yung conflict na yan. Kaya we still have the Ace of Pentacles here, which means na pag naayos ninyo yung relationship ninyo, mas magiging stable yung pagsasama ninyo na dalawa. Okay, Justice. So, maitatama pa. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw. We have here the Tower, the Ace of Pentacles, the Ten of Swords, the Six of Cups. Okay, so base sa mga barahan na to, may possibility na merong makikipagbati sa inyo, makikipagbalikan. Okay, na talagang nagkagulo kayo nitong taon na ito. At parang gusto niya na magkaroon kayo ng new beginning at tapusin kung ano man yung naging problema ninyo na dalawa. Okay? And then you have here the Knight of Cups, the Seven of Swords. So, nag-guilty rin naman siya in fairness sa kung ano yung ginawa niya sa'yo. Okay? Nag-guilty siya dito. So, pwede nga aminin niya rin sa'yo kung ano talaga yung nangyari. At parang gagawin naman niya dito ang lahat para lang mapatawad mo siya or balikan mo siyang muli. And then, Seven of Pentacles, ibig sabihin, meron naman magandang kahihinatnan or papuntahan, okay? Patutunguhan itong connection na ito. And Two of Cups, ibig sabihin, pareho naman kayo kumbaga ng nararamdaman para sa isa't isa. Okay? And then we have here the Knight of Swords, the Queen of Cups, and the Three of Pentacles. So talagang kumikilos siya dito or kikilos siya dito para lang mapasaya ka, para lang maiparamdam sa'yo na mahal ka niya. At Three of Pentacles, ibig sabihin talagang nagko-coordinate or nagko-cooperate. Basta nagtutulungan kayong dalawa para maayos ang inyong relationship. Okay? And then we have here the Fool and the Eight of Swords. So, dahil dyan, parang you will feel more free or stress-free, carefree sa relationship na ito. Unlike siguro before na parang nakakasaka, nakakasuffocate. Parang this time parang mas malaya ka, mas magaan yung feeling. Okay? And then we have here the King of Wands, and that is because mas nagiging siya dito, showy, passionate, ganyan. Talagang parang giving his or her all to you para maiparamdam sa'yo talaga yung pagmamahal niya. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, okay, so let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw. Okay, we have here the Queen of Cups, the Fool,
the King of Cups, and the Knight of Wands. Okay, so mukhang sa mga susunod na mga araw, parang wala kayong problema, parang ganon. Okay, na parang ang saya-saya nyo dito. Parang in love kayo dito. Na yung person ninyo, maaaring pinaparamdam talaga sa inyo na mahal ka niya. Okay? And then we have here the Nine of Swords, the Hierophant, the Temperance, and the Three of Wands. Ang magiging problema lang dito is yung iyong pagiging atat. Okay? Na pwedeng imbes na ini-enjoy mo lang yung moment, pwedeng you want more. Okay? Yung iba naaatat na ma-engage, naaatat na ikasal, naaatat na magkaanak, or basta parang to take the relationship into the next level. Na parang imbes na kalmado ka lang, inaantay mo lang sana yung perfect timing, there you are, really thinking about the future way ahead. Parang ganyan. Okay? At yun, ang gugulo sa isipan mo sa mga susunod na mga araw instead of just being carefree here. And then we have here the Nine of Pentacles, the Judgment card, and the Two of Pentacles. So, hindi ko alam kung anong papasok sa isipan mo na parang nag-aalala ka dito na parang ano ba yan, ang tanda ko na ikakasal pa ba kami, magkakaanak pa ba kami, basta ang dami mong iniisip girl or boy na pwedeng maka-apekto doon sa takbo ng relationship ninyo instead na ini-enjoy mo lang yung present, parang ganyan. Okay? And then we have here the Six of Cups and the Two of Cups. Parang ang datingan dito is huwag kang mag-alala. Kasi kung pagmamahal lang naman yung usapan, sure naman na mahal ka niya. Okay, lalo na kung halimbawa na matagal na kayo, or kung halimbawang nagkabalikan kayo, parang ganun, na talagang connected na kayo in the past. This can also mean may soulmate connection kayo na dalawa. So, mahirap buwagin, kumbaga, kung ano yung meron kayo. Kaya, wag kang atat. Okay? And then, we have here the Page of Pentacles. Especially, if you are dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, because this person holds a lot of potential. Hindi lang siya puro salita. Okay? Maaaring maisakatuparan niya lahat ng mga pinagsasabi niya sa'yo. Kailangan mo lang talagang mag-antay. Lalong na kung halimbawa pa na this person is younger than you. Okay? Kasi pwedeng meron pa tong mga bagay na kailangan pa niyang i-accomplish sa buhay niya bago niya kumbaga fully maibigay sa'yo yung commitment na hinahanap mo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.